Ka-Express, mainit na usapan ngayon sa Asian basketball community kung sino ba talaga ang mas dominanteng batang big man sa Asia? Ang Gilas Pilipinas star na si Kai Sotto ba? O ang Chinese sensation na si Yang Hansen? Habang patuloy na pinapakita ni Kai ang kanyang impact sa international basketball, marami naman ang nagsasabing mas NBA ready si Yang matapos itong ma-draft sa 2025 NBA Draft bilang 16th overall pick ng Portland Trail Blazers. Pero para sa maraming Pinoy fans, hindi pa rin matatawaran ang all-around game ng ating 7'3 Pinoy center. Sa mga latest comparison online, lumalabas na mas malakas umano ang production ni Kai sa international competitions pagdating sa scoring, rebounding at rim protection. Ayon sa ilang basketball pages at reports, nag-average si Kai ng mas mataas na number sa kanyang recent national team games kumpara kay Yang Hansen. Samantala si Yang naman ay pinupuri dahil sa kanyang basketball IQ, passing ability at versatility na ikinukumpara ng ilan kay Nikola Jokic. At lalong umiinit ang debate dahil parehong inaasang magiging mukha ng Asian basketball ang dalawang giants sa susunod na mga taon. Si Kai na naglaro sa Japan B-League at nagpakita ng improvement matapos ang kanyang recovery mula sa ACL injury, habang si Yang Hansen naman ay mabilis na nakakakuha ng international attention matapos ang kanyang dominanteng performances sa Chinese Basketball Association. Ngayon, maraming fans ang nag-aantay sa posibleng future showdown ng dalawa sa Asian Games o iba pang FIBA tournaments. Ang tanong ng lahat, sino nga ba talaga ang tunay na pinakamahusay na young center sa buong Asia? Well, hindi matapos-tapos ang debate ngayon sa social media at basketball community tungkol kina Kai at Yang, dalawang higanting centers na parehong inaasahang magiging future ng Asian basketball. Habang patuloy na sumisikat ang Chinese big man na si Yang matapos siyang ma-draft sa NBA, maraming Pinoy fans naman ang nanindigan na mas kompleto at mas dominanteng player pa rin si Kai pagdating sa international basketball. Si Kai na may taas na 7'3", ay matagal nang kinilala, isa sa pinakamalaking basketball prospects ng Pilipinas. Wala pa nung kanyang batang Gilas days, kitang-kita na agad ang kanyang potensyal bilang modern center dahil sa kombinasyon ng height, shot blocking, passing at perimeter skills. Sa katunayan, naging standout siya sa FIBA Youth Tournaments kung saan nag-average siya ng malalaking numero sa rebounds at blocks laban sa top young talent sa mundo. At sa pagdaan ng panahon, mas lalong nahasa ang laro ni Kai matapos siyang maglaro sa NBA Australia at Japan B-League. Kahit hindi siya napili sa NBA Draft, marami pa rin ang naniniwala. Elite level talent siya, lalo na sa Asian basketball scene. Sa Japan, unti-unti niyang pinakita ang improvement sa kanyang offensive game, footwork at physicality laban sa mas experienced imports at international players. Nagkaroon pa siya ng career high performances sa Japan B-League bago tinamaan ng ACL injury noong 2025. Samantala, biglang sumabog naman ang pangalan ni Yang Hansen sa international scene matapos siyang may kumpara kay Nikola Jokic dahil sa kanyang passing ability at mataas na basketball IQ. Ang Chinese center ay naging dominant force sa CBA matapos mag-average ng impressive numbers sa scoring, rebounding at shot blocking. At dahil dito, marami ang nagulat nang ma-draft siya bilang 16th overall pick sa NBA, isang bagay na hindi nagawa ni Kai nung kanyang draft year. Pero para sa maraming basketball fans, hindi raw sapat ang NBA draft status para sabihing mas magaling agad si Yang kay Kai. Ayon sa ilang comparisons online, mas superior ang defensive presence ni Kai, lalo na sa rim protection at shot alteration. Bukod pa dito, mas malawak din ang international experience ni Kai dahil sa paglaro niya laban sa iba't ibang bansa sa FIBA competitions at professional leagues. Isa rin sa madalas na ikinukumpara sa dalawa ay ang kanilang mobility at offensive versatility. Si Yang ay kilala sa kanyang playmaking at soft touch sa lot, habang si Kai naman ay mas athletic, mas mahaba ang wingspan at mas natural shot blocker. Sa modern basketball kasi, napakahalaga ng mobility para sa isang center, lalo na kapag pick and roll defense at switching situations ang usapan. At habang tumatagal, lalong nagiging exciting ang rivalry ng dalawang Asian big man na ito dahil hindi pa sila direktang nagtatapat sa pinakamalaking international stage. Maraming fans ngayon ang umaasang magkakaharap sila sa Asian Games o future FIBA Asia Cup tournaments para tuluyang malaman kung sino talaga ang mas dominanteng center sa Asia. At dahil parehong bata pa sila at patuloy pang nag-improve,
Posibleng simula pa lamang ito ng mas pinakamalaking basketball rivalry sa buong Asia basketball scene. Habang patuloy ang debate kung sino kina Kai Sotto at Yang Hansen ang tunay na pinakamahusay na young center sa Asia, maraming basketball analyst ang nagsasabi magkaibang klase ng laro ang dala ng dalawang higante. Pero sa maraming Pinoy fans, mas kompleto pa rin ang overall package ni Kai, lalo na pagdating sa international basketball at FIBA-style competition. Isa sa pinakamalaking lamang ni Kai ay ang kanya natural defensive instinct. Sa modern basketball kasi, hindi sapat na matangkad ka lang. Kailangan marunong kang magbasa ng depensa, mag-adjust sa switches at mag-protect ka ng rim laban sa mabilis na guards at athletic forwards. Ito ang bahagi ng laro kung saan maraming observers ang nagsasabing mas advanced si Kai kumpara kay Yang. Sa mga nakarang laban ng gilas, kitang-kita kung gaano kalaki ng impact ni Kai sa depensa. Kahit hindi siya top scorer, ramdam ang kanyang presence sa ilalim dahil nagbabago agad ang offensive strategy ng kalaban kapag nasa loob siya. Maraming guards ang nag-aalangan umatake sa paint dahil alam nilang naroon si Kai para mag-block o mag-contest ng shots. At bukod sa depensa, maraming improvement din ang pinakita ni Kai sa kanyang offensive game nitong mga nakaraang taon. Dati, madalas siyang ginagamit bilang traditional low-post center, pero ngayon, mas kaya na niyang tumira sa mid-range, mag-pick and pop, at minsan ay magdala pa ng bola sa transition. Ito ang dahilan kung bakit marami pa ring naniniwala may NBA level potential pa rin si Kai kapag tuluyang bumalik ang kanyang full strength matapos ang ACL recovery. Samantala siya ay kilala bilang isa sa pinakamagaling na passing big man sa Asia ngayon dahil sa kanyang basketball IQ at playmaking ability. Marami ang humahangas sa kanyang offensive creativity. Sa Chinese Basketball Association, madalas siyang gamitin bilang offensive hub kung saan dumadaan ang bola para makagawa ng plays para sa kanyang mga teammates. Pero ayon sa ilang analyst, magkaiba rin ang level ng pressure sa international basketball kumpara sa domestic leagues. Dito raw magkakaroon ng tunay na sukatan kung sino talaga ang mas dominanteng center sa Asia. Sa FIBA competitions kasi, mas physical ang laro, mas mabilis ang adjustments, at mas exposed ang weaknesses ng bawat player. At dahil dito, lalong inabangan ng mga fans ang posibleng future face-off ni Kai at Yang sa Asian Games o FIBA Asia Cup. At kapag mangyari ito, sigurado magiging isa ito sa pinakamalaking matchup sa Asian basketball dahil parehong simbolo ng bagong henerasyon ng Asian big men ang dalawang players. At sa social media naman, hati ang opinion ng mga fans. May mga naniniwala, mas polished offensively siya, habang marami namang nagsasabing mas impactful overall si Kai dahil sa kanyang defense, shot blocking at international experience. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.